So, meron na ba kayong naisip na pang-ulam ngayong tag-ulan? So, alam naman natin na kapag ganito nga umuulan, ang sarap humigop ng mainit na sabaw. At nagki-crave nga rin naman talaga tayo ng kung ano-anong klase ng pagkain. Ewan ko nga ba kung bakit nga ganun ang cravings ko ngayong araw, mga mare. So, as usual nga, kailangan nga natin maghagilap ng makakain at mauulam sa paligid. At para naman nga kahit paano ay makabawas-bawas nga tayo ng gastusin. Ito lang ang kaya nating abutin, nasa baba. Sa taas di na natin kayang abutin. Heto nga at merong onting naliligaw na dahon ng saluyot dito sa paligid. Kaya kinuha ko na nga rin para nga maidagdag ko sa ilalahok ko sa aking gagawing munggo. So chinek ko na nga rin yan kung meron nga tae ng pusa pero wala nga naman kaya kinuha ko na rin. Ewan ko ba kung bakit nga allergic ako sa tae ng pusa. Napakabaho naman kasi. Sa araw-araw kong pagdadakot ng tae nila hindi na nga rin ako nasanay. Ang nakakatuwa nga doon ay nagdadakot nga ako ng tae ng pusa pero wala naman akong alaga. So ayan, itinodo ko na nga ang aking ilalahok ng mga gulay sa aking munggo. Meron ngang malunggay, saluyot at kukuha nga rin ako ng konting dahon ng sili para nga mas lalo nga sumarap ang ating munggo, mga mare. So nandito na naman nga ako sa aking taniman ng sili, mga mare. At kahit nga araw-araw kong kinukuhanan yan ay hindi ko naman inuubos. Tignan nyo naman kahit papano ay makapal pa nga rin siya. At kung kukuha nga ako ay mga 3 hanggang 4 nga na talbos lang. Dahil iniingatan ko nga yung mga pasuloy nga niyang bunga. Sayang naman kasi kung bulaklak pa lang ay kukunin ko na. Para kapag nga nangailangan kami ng bunga ay meron nga rin kaming makukuha. So ayan, and finally nga nakumpleto ko na nga yung aking lahat na ilalahok sa munggo. Ewan ko ba, feeling ko kasi hindi kumpleto ang aking munggo kapag kakulang ng gulay. At kung meron naman nga talaga akong pagkukunan ng libre, bakit naman hindi mo damihan, di ba? Kung pwede ngang ilagay lahat ng klase ng gulay na nasa bahay kubo ay ginawa ko na, mga mare. So kung makikita nyo nga, mga mare, ito nga ang weather namin dito. Medyo parang cinematic nga ang aura niya, di po ba? Hanggang ngayon pangalan kasi hindi pa rin umaalis si Bagyong Karina. Kaliwat kanan na nga ang balita na halos baha na nga sa ibang lugar. At buti na nga lang dito sa amin ay medyo mataas kaya nga hindi kami inaabot ng baha. So ito na nga lahat, mga mare, yung aking napanguhang gulay. Medyo marami-rami nga rin ito at talaga namang napakasarap nga nito pag nilagay sa munggo. Sa amin nga ho, nung mga bata kami, talaga naman parating munggo nga rin ang ulam namin. Dahil yun nga lang din naman ang murang nabibili sa palengke. Natatandaan ko pa nga noon ay 10 piso nga lang ay meron ka na isang takal ng munggo. So ang gagawin nga ni nanay ay sasabawan niya nga ng marami dahil marami nga rin kaming kakain. At madalas nga ay wala yung sahog kundi pampaasim nga na dahon ng sampalok. At pagkatapos ang ilalagay nga na pang-alat niya ay ang bagoong isda. At dahil kung Ilocano ka nga ay makaka-relate ka nga sa ganitong ulam, mga mare. Dahil halos karamihan niya sa nilulutong putahe ng mga Ilocano ay meron ng bagoong isda. Masarap naman kasi ang bagoong, mga mare. Lalong-lalo na nga yung mga bagoong na galing Pangasinan. At kapag nga meron kaming kamag-anak na medyo nagagawin ng Pangasinan ay talagang binibilin ko nga na bumili nga ng bagoong. Actually ang nanay ko nga ay tubong Pangasinan, mga mare. At naalala ko nga tuwing pupunta nga kami ng Pangasinan ay dumadaan nga kami sa kanto ng Balok dahil doon nga merong nagtitinda ng masarap na tupig. So 50 pesos nga noon ay meron ka na 20 pieces na tupig. At dinadala nga namin yon bilang pampasalubong nga sa dadatnan namin sa Pangasinan na mga kapatid nga at pamangkin nga ni nanay. Meron nga one time naalala ko, tinanong ko nga si nanay kung nandun pa nga yung nagtitinda ng tupig. So bali kaibigan nga kasi yun ni nanay. Kaya nga sabi sa akin ni nanay, and nandun pa nga raw hanggang ngayon. So halos 3 dekada na nga sila doon nagtitinda. At minsan nga kung hindi ako nagkakamali, nabalitaan ko nga nagkandak nga sila ng festival ng tupig doon sa amin. At isa nga yung kaibigan ng nanay ko ang sumali nga doon. Pero ngayon hindi ko na nga nababalitaan kung meron pa nga silang tupig festival. So buhat nga nung napalitan yung mga nakaupo sa tourism management sa amin ay nag-iba na nga rin ang kanilang agenda. So maganda nga sana kung every year ay meron nga festival na ganun. So dito nga naman sa amin sa Cavite, hindi ko nga alam kung meron nga ganung festival. So 8 taon na nga ako nakatira dito pero hindi ko pa nga na-experience yung ganun. Ultimo ang piyesta dito, hindi ko masyadong nararamdaman. So dahil nga siguro ay hindi kami taga rito, kaya hindi ako ganun ka-active sa mga activities nga dito. Ang saya naman kasi talaga ng mga kasiyahan sa probinsya na halos nga tumatagal ng 1 linggo ang piyesta. Kaya nga noon kapag nga malapit na ang piyesta ay nag-iipon nga kami ng pera ng mga kapatid ko. Dahil napakarami mo nga pwedeng bilhin na laruan at pagkain pagdating nga ng mga piyestahan. At lagi nga rin kaming dinadala noon sa piyestahan ni tatay tuwing gabi. At kumakain nga kami ng popcorn at umiinom nga kami na may kulay na juice. Kahit simple nga lang yung mga kinakain namin tuwing pupunta kami sa piyesta ay napakasaya ko nga. Dahil nga marami nga laruan at marami nga rides na pwede kaming masakyan. So sobrang nakakamiss nga talaga ng aking kabataan, mga mare. Pakalaki nga ng pagkakaiba ng panahon noon sa ngayon, mga mare. Dahil noon nga wala pa tayong mga gadget at kaya nga natin maglaro na maghapon sa labas. So hindi ko nga ipagpapalit yung kabataan ko noon sa panahon ngayon, mga mare. Dahil napakalaki nga naman talaga ng pagkakaiba. So kayo, mga mare, anong kwento ng kabataan nyo? I-comment nyo nga sa baba at share nyo na nga rin sa akin, mga mare. At kung umabot ka nga sa part na ito, huwag mo naman kalimutang i-like at i-share nga itong video kong ito. At i-comment nyo na nga rin kung ano nga ang probinsya ninyo. So yun na nga lang po muna for today's video, mga mare. Maraming salamat po sa inyong laging panonood. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!